Narito na ang mga news scoop ngayon. Estudyante sinaksak na, pinagnakawan pa sa Tarlac. Itong babaeng estudyante nagsabunutan sa isang plaza sa Iloilo. Lalaking nanaga sa Cebu, sugatan matapos gantihan ng kanyang tinaga. Coco Martin, pinasok na rin ang pagtitiktok. At Barbie Imperial at Richard Gutierrez, lantaran na ang relasyon. Mga balitang exclusive, mga balitang na-scoop mismo ng DWIZ News Team. Ito ang DWIZ News Scoop. Ako si Dennis Antenor Jr. at narito mga news scoop ngayon. 7 babaeng estudyante nagsabunutan sa isang plaza dyan po sa may Iloilo. Naritong news scoop ni Angelo Bainio. Sa pool sa video ang sabunutan ng 2 babae sa isang plaza sa Leon, Iloilo. Makikita ang pag-atake ng babaeng nakaitim sa babaeng nakaputi. Nakisabunot din ang mga kasama nito. Inawat naman ng ibang estudyante ang 2 nag-aaway. Sa investigasyon, sangkot ang isang grade 9 student mula sa bayan ng Leon, habang 6 naman ng mga estudyante ang mula sa bayan ng San Miguel na kapwa mga menor de edad. Ayon sa Women and Children Protection Desk ng Leon Police, may hindi pagkakaintindihan ang mga dalagita at nauwi sa pikunan. Pinatawag ng pulisya at ng Welfare and Development Office ang mga sangkot na estudyante at ang kanilang mga magulang. Kasundo naman ang 2 panig at sasailalim ang mga estudyante sa counseling. Estudyante sinaksak na, pinagnakawan pa sa Tarlac. Naritong news scoop ni Daryl Justin. Sinaksak na, pinagnakawan pa ang isang 12 anyos na estudyante ng isang lalaking tumabi sa kanya habang nakaupo sa waiting shed sa Tarlac City. Sa kuha ng CCTV sa Barangay San Vicente ng nasabing lugar, nakaupo sa waiting shed at gumagamit ng cellphone ang biktima nang tumabi sa kanya ang suspect. Walang takot na sinaksak ng suspect ang estudyante at inagaw ang kanyang cellphone bago mabilis na tumakas. Sa tulong na rin ng CCTV, natukoy ang pagkakakinlanlan ng suspect at kaagad na naaresto ng mga otoridad. Nakuha sa kanya ang screwdriver na ginamit na panaksak at ang cellphone ng biktima. Inamin umano ng suspect sa pulisya ang krimen na nagawa umano niya para magbayad ng utang. Samantala, nahaharap ang suspect sa kasang frustrated homicide at robbery. Estudyante sa Nueva Ecija patay dahil sa umano'y hazing. Naritong news scoop ni Judith Estrada Larino. Patay ang isang 18 anyos na lalaking grade 11 student sa Haen, Nueva Ecija na sinasabing biktima ng hazing. Kinilala ang biktima na si Ren Joseph Bayan. Batay sa report, nagtungo sa Haen Police Station ang tiyahin ng biktima at inireport sa mga pulis ang pagkamatay ng binatilyo dahil umano sa hazing. Ibinahagi ng tiyahin ng biktima na nagpaalam ang kanyang pamangkin na sasailalim ito sa final hazing sa bayan ng San Leonardo na isasagawa ng Tau Gamma Phi Fraternity. Ayon sa ilang saksi, dinala ng mga suspect ang katawan ng biktima sa bahay nito sa Barangay San Pablo bandang alas 5 ng hapon. Kinilala naman ang 2 suspect na sina Baron Cabado at Patrick Ginto na pawang miyembro ng nasabing fraternity at kaagad tumakas. Pinaghanap na ng mga otoridad ang mga suspect at humingi na rin ng tulong ang Municipal Police sa Nueva Ecija Provincial Forensic Unit para sa pagsasagawa ng autopsy upang malaman ang sanhi ng pagkamatay ng biktima. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tatlong katawan ng lalaki natagpo ang patay sa Cebu. Naritong news scoop ni Kim Gomez. 3 individual ang natagpo ang patay sa isang madamong lugar ng Barangay Paho sa bayan ng Daan Bantayan, Cebu. Kinilala ng Daan Bantayan Police Station ang mga biktima na sina Leo Adrino Rodrigo, Randolph Russell Circon at Calixto Mahayahay. Ayon sa pulisya, isang concerned citizen ang nakakita sa mga bangkay sa lugar na may ilang sugat sa katawan. Samantala, pinaproseso pa rin ng Scene of the Crime Operatives o
Soko ang pinangyarihan ng krimen. Mayroon ng persons of interest ang mga pulis sa kaso. Sa ngayon, inaalam pa nila ang motibo sa krimen. At yan ang News Scoop. Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Lalaking nanaga sa Cebu, sugatan matapos gantihan ng kanyang tinaga. Naritong news scoop ni Ralph de la Cruz. Isang 45 anyos na lalaki na hinayaang makapasok sa kanyang ulo. Ang iniinom niyang alak ang napadpad sa ospital matapos magtamo ng saksak sa katawan. Ang masama pa ay nakahanda na ang kanyang kulungan kapag sapat na ang kanyang lakas para makalabas sa ospital. Ito ang sinapit ni Nicolas Ancahas, stay-in welder, sa isang construction company na sa kanyang kalasingan ay bigla umanong inatake ng bolo ang isang kasamahan nito sa Cebu City. Ayon sa otoridad, nagising ang biktimang si Rolly Delio, 38 anyos, para pumunta sa comfort room. Ngunit nang makita ito ng suspect na si Ancahas, tumayo ito, kumuha ng bolo at sinundan si Delio. Nang papasok na ang biktima sa comfort room, nilapitan siya ni Ancahas at tinaga ito. Naagaw pa ni Delio ang bolo at ginantihan ng suspect na si Ancahas. Kapwa dinala sa ospital ang dalawa para malapatan ng lunas. Yan ang aking news scoop. Ako si Ralph de la Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Lalaki sa Davao de Oro nagbaril sa sarili matapos barilin ang kinakasama. Naritong news scoop ni Judith Estrada Larino. Patay ang isang 34 anyos na babae na pinagbabaril umano ng kanyang live-in partner sa New Bataan, Davao de Oro. Matapos ang insidente, namatay din ang suspect matapos itong magbaril sa sarili. Ayon sa mga otoridad, ang dalawa ay nagkaroon ng alitan bago ang insidente. Hindi pa naman matukoy ng mga investigador ang sanhi ng alitan. Ang biktima ay nagtrabaho bilang cashier sa isang small town lottery outlet kung saan nagsilbing supervisor ang suspect. Patuloy pa rin ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mga artistang tatakbo sa eleksyon sa Laguna, inaabangan na ng mga fans. Naritong news scoop ni Arman Cambe. Magiging festive o napaka-piesta ang kapaligiran ng ilang COMELEC office ng ilang LGU dito sa Laguna dahil ngayong araw nakatakdang maghain ng kandidatura ang ilang sikat na artista na nagnanais pumasok at yung iba naman ay muling makikipagsapalaran kung papalarin silang manalo. Dito sa bayan ng Bay, Laguna, obvious na naglalaki ang larawan ni Emilio Garcia sa mga tarpulin na nagpapahiwatig ng pagnanais itong maging alkalde ng Bay. Ito ay lalaban sa dati at sa kasalukuyang administrasyon ni Jose Padrid. Kagabi sa pag-ikot ko dito sa highway ng DWIC dito sa nasabing bayan, kapansin-pansin ang mga tarpulin na may picture ni Senator Robin Padilla at ng ilang pang artista na nagsasabi na sasama daw sila sa pagpapail ni Emilio Garcia ngayong umaga ng kandidatura. Sa Pagsangan, Laguna naman, nagkalat na rin ang mga larawan ng mag-asawang sina Maita Sanchez at E.R. Ejercito na muling tatakbo sa pagka-alkalde at vice-alkalde ng nasabing bayan. Samantala, intriga naman ang naglalaki ang poster at tarpulin ni Dan Fernandez na muling sasabak sa pagka-gobernador ng Laguna. Katambal ang dating Dutch entertainment artist na si Jem Castillo na sasabak naman sa pagka-vice governor ng lalawigan ng Laguna. Sa Los Baños, muling maghahay ng kandidatura si Lenlen Bautista, ang sikat na beauty queen sa pagkakonsyal. Samantalang ang tinagurian naman Flawless Queen ng pinilakang tabi ni si Angelica Jones ay muling sasabak sa pagka-board member ng 3 distrito dito sa lalawigan ng Laguna. Yan pa rin ang kaganapan na Ate Juday mula pa rin sa Calabarzon. Arman kami nagulat para sa impila may todo lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Coco Martin, pinasok na rin ang pagtitiktok at Barbie Imperial at Richard Gutierrez. Lantara na ang relasyon. Alamin ang eye-spotted report ni Anton.
Para sa aking balitang showbiz, may TikTok account na si Coco Martin. Pinasok na nga rin ni Coco ang pagtitiktok matapos ang ilang taong pangiingganyo ng karelasyon nitong si Julia Montes. Sa loob lamang ng ilang oras ng isa publiko na aktor ang kanyang TikTok account ay agad ito nakakuha na mahigit sa 60k followers. Kahapon ginawa ni Coco ang kanyang TikTok na @CocoMartinOfficial kung saan nag-upload agad ito na isang video na nag-a-announce siya ng kanyang pagkakaroon na ng TikTok account. Sa kanyang announcement, sinabi nito na matagal niyang pinag-isipan at ngayon ay desidido na raw siya. Ginawa niya raw ang TikTok account niya para sa kinabukasan niya at sa kanyang pamilya at kinabukasan ng lahat ng Pilipino ang pabirong pahayag nito. Sinabi pa nito na maraming tao ang kumumbinsi sa kanyang pasukin na rin ang TikTok at ngayon umano ay desidido na siya. Sabay sabi nito nang, kayo ang kauna-unahang makakaalam nito. Ako si Coco Martin, nasa TikTok na, kaya ano pa ang hinihintay nyo? I-follow nyo na ako. Bukod naman sa TikTok, active din si Coco sa Facebook at Instagram. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, hindi na itinatago ni na Barbie Imperial at Richard Gutierrez ang kanilang relasyon. Katunayan nito ay madalas nang makita ang dalawa na magkasama. Noong isang araw, isang picture na naman ng dalawa mula sa kanilang social media account ang nag-viral. Sa nasabing picture, makikita namamasyal ang dalawa sa Rome, Italy, kung saan nag-shooting si Richard ng teleseryeng Incognito kasama sina Daniel Padilla at Ian Veneracion. Nakita rin ang dalawa na kumakain sa isang Filipino restaurant sa Rome at nagpaunlak pa mga ito na magpa-picture sa ilang staff na nasabing restaurant. Nag-post din ang Manila Restaurant sa ilang Facebook page ng pagkain nila Richard at Barbie. Ngunit kahit madalas nang makita ang dalawa, wala pa rin kumpirmasyon mula sa mga ito kung ano talaga ang estado ng kanilang relasyon. At iyan aking balitang showbiz para sa impinang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Bilang ng mga individual na apektado ng bagyong Juliana, umabot na sa mahigit 77,000 ayon sa NDRRMC. Ang Buklaw, Binga at Magat Dama nagpakawala ng tubig sa gitna ng pananalasa ng bagyong Juliana ayon sa Pag-asa. 42 party list groups delisted at nakansila ayon sa utos ng Commission on Elections. National Security Council, maingat na pinag-aaralan ang nabunyag na pagiging Chinese spy umano ng China, si Alice Guo. Mundo, nasa polycrisis na o ang pagkakasabay-sabay ng krisis sa polusyon, pagkawala ng biodiversity at climate change, ayon sa UN Environmental Program. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Sa pagbabalik ng News Scoop, mga artistang tatakbo sa eleksyon sa Laguna, inaabangan na ng mga fans. Kumita sa paggawa ng interior design online. Alamin ang diskarte sa Rocket. Vitamin C, nakakataba nga ba? Tara, let's prove it! Paano gumawa ng invisible folder sa Windows? Sa DIY, do it yourself. Siningil ng employer sa empleyado ang pagpapatahi ng uniforme? Naku, bawal ito! Mabakat ni Chloe San Jose ng kanyang dibdib. Nagustuhan ni Carlos Yulo. Andy Eigenman, inaming naapektuhan kapag pinupuna ang hugis ng kanyang katawan. Yasmin Curdy, isinugod sa ospital matapos lumala ang skin condition. At Judy Ann Santos, binili ang laman ng buong food cart at ipinakain sa lahat ng staff ng ginagawang pelikula. Makulimlim pa ba maghapon o uulan o aaraw na? Alamin sa weather report live. Mga detalye sa pagbabalik yan ng News Scoop. Kukuha ng supply ng pagkain mula sa mga local farmers para sa mga bilanggo. Naritong News Scoop ni Patrol 13, Gilbert Perdez.
Inanunsyo ng pamahalaan na isang Memorandum of Understanding o MOU ang nilagdaan na magbibigay ng dagdag benepisyo para sa mga magsasaka. Sa pamamagitan ng Certificates of Condonation na isinagawa sa Paniki, Tarlac, sinabi ni DILG Secretary Benhur Abalos na nagkaroon na ng pag-uusap hinggil sa gagawing pagkuha ng supply ng pagkain. Sa gantong paraan, sinabi ni Abalos na magkakaroon ng bahagi ang BJMP para makatulong sa mga lokal na magsasaka. Permado na niya ang agreement ukol dito na nasa makapagdaragdag sa kita ng mga magsasakang Pinoy at ito'y sa harap ng tuloy-tuloy na binibigay na prioridad ng pamahalaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga local farmers. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Isa patay, isa sugatan sa karambola ng mga sasakyan sa Misamis Oriental. Narito ang news scoop ni Angelo Bainyo. Patay ang isang rider at sugatan ng isa pa matapos sumalpok ang dalawang motorcycle rider sa papalikong truck sa El Salvador City, Misamis Oriental. Ayon sa nakasaksing security guard, mabilis ang takbo ng dalawang rider. Sa lakas ng impact, tumilapon ang mga sakay ng motorsiklo. Mabilis na isinugod sa ospital ang dalawa, ngunit idineklarang patay ang isa. Patuloy na iniimbestigahan ng mga pulis ang nangyaring aksidente. At yan ang aking news scoop. Ako si Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Senatorial lineup ng administrasyon pinaniniwalaan ng isang political analyst na malakas. Naritong news scoop ni Ralph De La Cruz. Naniniwala ang isang political analyst na magiging isa sa mga pinaka-highly contested ang 2025 midterm elections. Kaugnay nito, binigyang diin ni Prof. Roylan Calilung sa DWIZ na malakas ang ginawang senatorial lineup ng administrasyon. Posible rin anyang karamihan sa mga ito ay maihalal bilang senador sa susunod na eleksyon. Malakas po talaga itong binuo na senatorial slate halimbawa ng ating administration. This is a very formidable lineup. Hindi lang dahil sa suportado sila ng administration, pero I believe individually they can really launch a good, massive national campaign because they have the resources. Many of them are also popular. Meron na rin silang mga track record. Many of them are actually comebacking senators. So I think they could really somewhat make it talaga doon sa majority if ever. So sabi ko nga, fearless forecast ko rito, most likely 10 out of 12 they will be able to get it. Sa kabila nito, umaasa naman si Prof. Calilung na bukod sa senatorial slate ng administrasyon ay may makapasok mula sa ibang partido. Not so sure though with Senator Bato de la Rosa dahil may mga kinasangkutan siyang mga controversials of late, and I think the popularity rating and the trust and confidence with him I think is medyo hindi rin ganun ka-commendable. But hopefully that magkaroon din naman tayo ng mga senators from the other parties para naman kahit paano may check and balance din pa rin naman at hindi talaga purely magiging stamped Senate tayo. Yan ang tinig ni political analyst and director ng Department of Political Science and Local Government Development Institute UST sa panayam sa programang Pasada Balita na mapapanood sa Aliw Channel 23 at DWIZ tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng umaga mula Lunes hanggang Biyernes. Yan ang aking news scoop. Ako si Ralph De La Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kaligtasan ng publiko at integridad ng eleksyon tututukan ng PNP kasabay ng pagsisimula ng paghahain ng COC ng mga kandidato sa 2025 midterm elections. Narito ang news scoop ni Kim Gomez. Aabot sa 36,000 mga pulis ang i-deploy ng Philippine National Police sa panahon ng paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga naghahangad tumakbo sa 2025 elections. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, kanilang paiigtingin ng security measures at checkpoint operations sa mga strategic areas upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan. Una nang sinabi ng PNP Chief General Romel Francisco Marbila na tututukan ng pambansang pulisya ang kaligtasan ng publiko at integridad ng halalan. Pinaalalahanan din ito ang mga pulis na manatiling neutral at iwasang masangkot sa partisan politics. At yan ang news scoop. Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kombinasyong tama, malaki ang tama. Makinig mabuti dahil babanggitin na ng DWIZ. Announcer ang tamang kombinasyon ng letra at numero. DWIZ. Numero panalo.
Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Ready na ba kayo mga ka-Bingo Plus sa ating DWIZ Bingo Plus numero panalo? Meron kang chance manalo ng 1,000 pesos, 500 pesos kapag tama ang 5 combinations at another 500 pesos kapag meron kang Bingo Plus app. Simple lang manalo. Kailangan lamang abangan ng 5 letter and number combinations sa mga programa ng DWIZ at i-text ang sagot sa 0960-880-6424 kasama ng inyong pangalan / edad / address / 5 combinations of the day at ang last combinations for today sa letrang G, 54 at O, 63. Pwede mo nang i-text ang 5 combinations na nakuha mo sa mga programa kaninang umaga hanggang hapon dito sa DWIZ at malay mo, ikaw na ang manalo ng instant pa-premyo sa Bingo Plus numero panalo. Pag bingo sa saya, plus sa panalo. Kung nakalima ka na, pwede mo nang isend sa text number na binigay ng DWIZ announcer o kaya i-PM na sa DWIZ Facebook. Kung hindi pa, wait pa ng ibang kombinasyon hanggang makumpleto ang 5 numero panalo. Hatid ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Pabakat ni Chloe San Jose ng kanyang dibdib. Nagustuhan ni Carlos Yulo at Andy Eigenman inaming naapektuhan kapag pinupuna ang hugis ng kanyang katawan. Alamin sa I Spotted Report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, pasok sa panlasa ni Carlos Yulo ang ginawang pabakat ng kanyang girlfriend na si Chloe San Jose ng dibdib nito. Sa bagong pictures na ipinost kasi ni Chloe sa kanyang Facebook account, makikita ang bakat na nipples nito sa kanyang suot na manipis at hapit na damit. Nilagyan ito ni Chloe ng caption ng mga cherry at covering face emojis. Agad naman nagkomento dito si Chloe sa pamamagitan ng GIF na "You're beautiful" at sinundan ng "Oh well, that's my baby girl right there", na sinagot naman ng Chloe ng "Wow you, may dada". Tulad ng inaasahan, hati ang reaksyon ng mga nakakita sa nasabing pabakat ni Chloe kung saan may mga nagkagusto at may mga hindi naman nagkagusto. Sa dami ng mga nag-comment, may isang commenter na sinagot si Chloe dahil sa komento nito na na-appreciate nito ang personality ni Chloe pero medyo disturbing umano sa mga bata ang pabakat nito, lalo na sa mga kalalakihan dahil nakapost ito in public na lahat ng edad ay nakakakita. Ayon kay Chloe, dapat umano ay responsibilidad ng mga magulang na i-guide ang kanilang mga anak na hindi mag-isip ng malisyoso sa iba. Madali lang umanong manisi ng mga kababaihang nagsusuot ng damit na komportable sa mga ito, ngunit napakahirap umanong i-address ang tunay na isyu at ito ay ang mga boys na inilalarawan na mga pervert. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, hanggang ngayon ay tuloy-tuloy ang mga basher ni Andy Eigenman, partikular na ang mga followers na hindi matanggap ang kanyang pinili na maging simple kasama ng karelasyong si Filmar Alipayo at mga anak nila. Ilang beses nang na-body shame si Andy at may mga nambash din sa kanyang itsura na hindi na raw artista ang dating kundi isang barrio girl na. Sa natatanggap na pambabash, inamin na actress na naapektuhan siya lalo na kapag binabody shame siya o kina-question ang kanyang itsura. Sa kanyang Instagram account, naglabas ng sama ng loob si Andy. Ayon sa kanyang post nang sinamahan niya ng kanyang portrait photo, sinabi nito na ginawa niya ang lahat ng kanyang magagawa na mag-focus sa sustainable choices para sa kanyang katawan at ini-encourage niya rin ang iba na ang ginagawa niya ang pinakamagandang paraan, hindi lamang para sa kanilang sarili kundi sa mundo kung saan sila nabubuhay. Dito na niya sinabi na naapektuhan siya kapag may mga netizen na sinasabing pinabayaan na niya ang kanyang sarili. Madalas umano ay inaakala na marami na ang pagbabago ng itsura habang nagkakaedad ay katumbas ang pinabayaan na ang sarili, pero para sa kanya raw ang tunay na kagandahan ay personal at dapat nagre-reflect sa values ng bawat isa. Idinagdag pa ni Andy na gusto niyang i-embrace ang lahat ng physical change sa kanyang katawan bilang markers umano ng pagtahak niya sa buhay at upang i-celebrate ang wisdom na kakamba ng pagkakaroon ng edad. After all umano, isa ng privilege ang pagtanda. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed.
PBBM nakakuha ng 50% rating sa isinagawang performance and trustworthiness survey ng Pulse Asia. Panukalang batas na lilikha ng Department of Water Resources, tiniyak na maisa sa batas na ngayong 19th Congress, ayon kay Senator Cheese Escudero. NDRRMC nangakong tututukan ang pagbibigay ng health service sa evacuation centers ng mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Julian. Kauna-unahang in-person classes para sa mga PDL sa Manila City Jail, pinuri ng Commission on Human Rights. Operasyon kontra illegal parking sa Mabuhay Lanes, muling ikinasa ng MMDA. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Iba pang mga balita sa pagbabalik ng News Scoop. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Pilipinas, nagbabalik ang News Scoop sa oras na 43 minuto makalipas ang alas 4 ng hapon silipin at alamin na natin na magiging lagay ng panahon mamaya at bukas. Bagamat nasa labas po ng Philippine Area of Responsibility, itong si Super Typhoon Julian, kaninang alas 11 ng umaga yung bulletin ng Pag-asa sinabing nasa labas na siya, hindi pa rin natin tinatanggal ang posibilidad na ang nasabing Super Typhoon ay babalik po sa Philippine Area of Responsibility maaaring bukas ng hapon o gabi at ang tatamaan po gaya na nasabi natin kanina ay ang southwest portion ng Taiwan. Bakit po natin binabanggit ang Taiwan? Ibig sabihin, ang Taiwan po ay nasa loob din ng Philippine Area of Responsibility dahil malapit po ito sa ating mga kapuluan. Kaya kasama rin po ito sa namomonitor ng Pag-asa. Pagtama nito sa lupa, inasa natin na bahagyang ihina ito at magiging isang typhoon category. Paglabas naman nito sa eastern section ng Taiwan, dire-diretso na ang tatahakin niyang north-northeast direction hanggang tuluyang makalabas ng Philippine Area of Responsibility maaaring late Thursday evening o madaling araw ng Biyernes. Silipin naman natin ang kasalukuyang lagay ng panahon at asahan nating lagay ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa ating bansa. Unahin natin ang Metro Manila, bagamat fair weather ang nararanasan ng Kamaynilaan sa mga oras na ito sa 30 degrees Celsius, inaasahan natin na magiging cloudy ang gabi at overnight. Pinakamababang temperatura ay 27 degrees. Pagsabit naman ng araw ng Miyerkules, asahan natin ng 18% chance of rain, 27 hanggang 33 degrees Celsius ang temperatura. Sa Metro Cebu naman, bagamat partly cloudy skies, maganda pa rin na sikat ng araw sa Metro Cebu, inaasahan natin magpapatuloy ang cloudy conditions, 8 to 11% ang chance ng pag-ulan, 27 hanggang 28 degrees Celsius ang magiging agwat ng temperatura. At pagsapit ng Miyerkules, tuloy-tuloy lang ang cloudy conditions, 14% chance of rain, 26 hanggang 33 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura. At sa Davao City naman, bagamat sa kasalukuyan nakakaranas ng mga light rains ang Metro Davao sa 27 degrees Celsius, inaasahan natin ng mga thunderstorms lamang ito, localized thunderstorms na maaaring magpatuloy hanggang mamayang alas 9 ng gabi at magpatuloy din na magkaroon ng minsan ng heavy to torrential rainfall na hindi naman po tatagal. Pagsapit ng gabi hanggang madaling araw, 25 to 26 degrees ang temperatura, 7 to 8% ang chance ng pag-ulan at pagdating naman ng kinabukasan, 2 sa buwan ng Oktubre, 25 to 32 degrees Celsius ang temperatura. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rains and thunderstorms lalo na sa hapon at gabi. At ang chance ng pag-ulan ay nasa 35 degrees Celsius. Lulubog po ang araw mamayang alas 5:45 ng hapon at asahan natin muling sisikat ito bukas sa ganap na alas 5:45 ng umaga. Sa oras na 46 na sandali makalipas ang alas 4 ng hapon, yan po ang latest weather report, whether you like it or not. Pinag-iingat po ang lahat, lalo na yung mga nasa norte na tinatamaan ng stormy weather conditions, mag-iba yung pag-iingat po sa inyong lahat. Pagkatapos ng News Scoop, abangan ang Sulong na Bayan kasama si Miss Loli Acosta sa Radyo at Online, maging sa DWIZ News TV at ang Newswatch Plus naman sa Aliw Channel 23. Ako po si Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, DWIZ Weather Report.
Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Department of Agriculture titiyakin na walang magiging pagsirit sa presyo ng bigas kasunod ng pananalanta ng bagyong Juliana. PNP nakaalerto upang magkaroon ng ligtas at mapayapang paghahain ng kandidatura ang mga lalahok sa 2025 elections. Dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo mariing itinanggi na tatakbo siya sa Senado. Congressman Wilbert Lee kauna-unahang naghain ng kanyang kandidatura bilang senador. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources planong paigtingin pa ang monitoring and surveillance sa Philippine Sea, kabilang ang West Philippine Sea. Huwag pahuhuli, huwag papayag na wala kang alam kapag viral na, kapag trending na. Alam agad sa DWIZ News Feed. Kumita sa paggawa ng interior design online ang diskarte sa Racket. Alamin ang mga bagong paraan kung paano kumita sa panahon ngayon. Nang legal ha, eto na ang Racket. Isa ka rin ba sa mga nag-iisip ng pwedeng mapagkakakitaan? Kung ikaw ay mahilig sa pag-renovate ng sala, kusina at kwarto, subukan na gawin ito online at pwedeng mapang pagkakitaan ang iyong mga designs. Ang pagkita ng pera, pasimplihin natin sa Racket. I-type lamang sa inyong browser ang kuhome.com. Mag-uumpisa ka muna sa 2D mode para ayusin ang iyong floor plan gamit ang ilang 3D furniture model. Ang mga tool na ito ay madaling gamitin, lalo na sa first-timers, at pagandahin ang iyong disenyo mula sa anumang anggulo. Dito, pwede mong gamitin ang template na available o mag-upload ng mga computer-aided design o CAD file o di kaya mano-manong i-drawing ang iyong floor plan. Kung satisfied ka na sa iyong design, pwede mo na itong ibenta. Kaya kung may free time ka, itry mo na. Sabi nga diba, hindi napupulot ang pera. Vitamin C, nakakataba nga ba? Tara, let's prove it! Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It! Umiinom ka ba ng vitamin C? O kaya naman payat ka at nasabihan ka na ng katagang uminom ka kaya ng vitamin C para tumaba ka? Tara, let's prove it! Patunayan natin ang claims na nakakataba daw di umano ang vitamin C. Ayon kay Dr. Alvin na ang function ng vitamin C ay para sa collagen synthesis, meaning nakakatulong ito sa healing process ng mga sugat at para sa pagpapatibay ng immunity. Dagdag pa sa BuzzRx.com, walang scientificong ebidensya na nagmumungkahi na ang paggamit ng vitamin C ay nagdudulot ng weight gain o pagtaba. Sa katunayan, ang ilang mga pag-aaral ay nagmumungkahi na ang vitamin C ay maaaring makatulong upang i-promote ang pagbaba ng timbang sa pamamagitan ng pag-increase ng kakayahan ng katawan na magsunog ng taba. Ayan, ngayon alam nyo na ang vitamin C ay hindi pampataba, pero may good benefits talaga ito, gaya ng nakakatulong ito sa pag-form at pag-maintain ng bones, cartilage, skin at blood vessels. Bilang isang antioxidant, sinusuportahan din ito ang immune system. Ang mga prutas at gulay ay ang pinakamahusay na mapagkukunan, ngunit ang ilang mga tao ay maaaring mangailangan ng mga supplements. Paano gumawa ng invisible folder sa Windows? Alamin sa DIY Do-It-Yourself. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do-It-Yourself. Kung ikaw ay mayroong mahahalagang files at gusto mo itong masecure sa iyong computer, maaari kang gumawa ng isang invisible folder. Narito kung paano. Una, pindutin mo ang right-click sa iyong desktop at gumawa ka ng new folder. Ikalawa, imbis na lagyan ng name ang folder, i-right-click mo ito at pindutin ang Insert Unicode Control Character. Ikatlo, iselect mo ang NADS o ang National Digital Shape Substitution, then press Enter. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ka ng isang nameless folder. Ikaapat, i-right-click mo ang folder at tumungo ka sa properties nito. At ikalima, pumunta ka sa Customize tab, pindutin ang Change icon at pumili ka ng isang invisible icon. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! Siningil ng employer sa empleyado ang pagpapatahi ng uniforme. Naku, bawal ito.
Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Siningil ng employer sa empleyado ang pagpapatahi ng uniform. Nako, bawal ito. Kagaya ng pagiging isang estudyante. Sa trabaho ay mayroon ding uniforme. Ngunit paano kung nirequire mag-uniform ang lahat ng empleyado tapos ikakaltas ang pinagpagawa nito sa kanilang sweldo? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Malinaw sa Labor Advisory No. 11, Series of 2014 ng Department of Labor and Employment na hindi maaaring ikaltas sa sweldo o pabayaran ng employer sa kanilang mga empleyado ang uniform ng kumpanya. Nakasaad sa batas na ang iba't ibang bagay na ikakaltas sa sahod ng isang empleyado tulad ng cash deposits for loss or damage, personal protective equipment o PPE, uniform o training fee ay tinatawag na unauthorized deductions. In short, dapat sagot ng kumpanya dahil gagamitin ito para sa trabaho. Kaya sa mga employer, ang bayad sa pagpapagawa ng uniform ay dapat kayo ang mag-shoulder para hindi kayo masabihan ng, nako, bawal ito. Mga kumunang sasabak sa unang sigwada ng second round ng 2024 NBL President's Cup. Alamin, naritong sports news. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Malapit nang umarangkada ang ikalawang round ng 2024 NBL President's Cup. Muling babalik sa hardcourt ang tahanan ng tunay na homegrown ngayong darating na Biyernes kung saan matutunghayan ang laban sa pagitan ng Sulong Zambales at Batangapo at Tikas Kapampangan na magsisimula sa ganap na alas 5 ng hapon. Sa ikalawang laban naman, maghaharap ang Camsur Express at Parañaque Smile 360 sa ganap na alas 7 ng gabi. Gaganapin ang mga laro sa Cafuerte Gym sa lalawigan ng Camarines Sur. Malayo man ang pagdarausan ng laro, ngunit mapapanood pa rin ang mga kaabang-abang na laban ng live at exclusive dito sa Aliw Channel 23 nationwide. At yan ang aking sports news. Daryl Justin, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Yasmin Curdy isinugod sa ospital matapos lumala ang skin condition. At Judy Ann Santos, binili ang laman ng buong food cart at ipinakain sa lahat ng staff ng ginagawang pelikula. Narito ang eye-spotted report ni Anton. Para sa aking balitang showbiz, nasa ospital ngayon si Yasmin Curdy matapos na humina ang resistensya nito. Mismo si Yasmin ang nagkwento na isinugod siya sa emergency room dahil lumala ang kanyang skin condition. Sa isang Instagram post ng aktres, sinabi nito na paggaling ng kanyang anak na si Ayesha ay siya naman ang nagkasakit. Doon niya raw naramdaman ang motherly instinct na nananatiling matatag ang mga nanay kapag kailangan ng pamilya. Ang nasabing instinct umano ay dala-dala ng mga nanay hanggang sa oras ng pangailangan. Nagbigay din to ng mensahe sa publiko na napaka-importante sa mga nanay na alagaan din ang sarili para na rin sa pamilya nito, partikular na sa mga anak. Dito na ipinaliwanag ni Yasmin na nagkaroon siya ng eczema sa buong katawan kung saan nangyayari daw ito kapag emotionally drained na siya at mahina ang immune system. Itinakbo raw siya sa ER dahil masyado nang lumala ang kanyang allergies na urticario at eczema. Sa ngayon daw ay nagtitake siya ng steroids para sa mga nabanggit na skin disease, kaya't may mga oras umano na bawal siya magpa-breastfeed sa kanyang anak na si Raya. Samantala, sa isa pang balitang showbiz, busog lagi sa shooting ng pelikulang ginagawa ni Judy Ann Santos. Ito ang kinumpirma ng mga staff ng pelikulang Espantaho dahil araw-araw umano ay may dalang pagkain si Juday. Kung hindi man umano makapagdala si Juday ay ang mga kasamang artista naman na sina Lorna Tolentino, Chanda Romero at iba pa ang nagdadala. Dahil ito ang kaya't sinisiguro ng mga staff na magtatabaan sila pag natapos na ang shooting ng pelikula. Kamakinan lamang umano ay may pinakyaw na isang food cart si Juday at ipinakain lahat sa crew ang ibinibenta sa nasabing food cart. May nakita rin umano ito na nagtitinda ng chicharon at dahil bagong luto ito at nasarapan si Juday, kung kaya't binili rin ito lahat ng chicharon at ipinakain sa mga crew. Ang nasabing pelikula ay isang horror film at directed by Chito Ronyo. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang ito ng lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Bago tayo magpaalam,
paalam, tayo muna magpatama quote of the day. Kung galit ka sa tao, ikaw lang dapat ang may galit sa kanya. Hindi yung nagre-recruit ka pa ng iba. Ano ka? Agency? Bato-bato sa langit ang tamaan. Awit. Tuloy lang ang panonood, pakikinig sa mga balitang tuloy-tuloy lang nangyayari. Tutukan ng DWIZ News, DWIZ News FM Regional at manood ng live sa Aliw Channel 23. Mag-like at subscribe sa lahat ng mga DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube, DWIZ News app at news website, DWIZ TikTok at DWIZX account. Ako si Dennis Antenor Jr. nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mga balitang scoop exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mo malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahat sa DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.